Walang personalan, issue lang, Senador. Ang aking mga channel ay nakatutok at sumusuporta sa administrasyong ito dahil sumusunod sa batas. You are lying! Come again, sir? You are lying! Grabe po itong si Senator Amy Marcos. Kaya sinasabi kong grabe. Kasi until now, inuulit-ulit pa niya na ayaw niya ng impeachment. Eh paano po yung sinasabi ng saligang batas na ang Senado ang siyang merong responsibilidad sa impeachment process? Tapos na ho kasi sa Kongreso yung article of impeachment nasa Senado na. Bakit itong dapat ay Senator Judge ay umuupo sila, dapat magkaroon ng impeachment court at trial? Eh bakit lagi niya sinasabi hindi daw siya sang-ayon sa impeachment? So ibig sabihin, Senator Amy, tanong lang ito, ayaw mong sundin ang saligang batas? Ayaw mong sumunod sa saligang batas? Dahil ba kaibigan mo ang mga Duterte? Dahil ba kahit nung araw sinasabi mo kahit ka mag-isa ay ipagtatanggol mo ang mga Duterte? So hindi ka senador ng Republika ng Pilipinas. Ang dating ay parang senador ka ng isang pamilya, pamilyang Duterte. Kasi lagi yung pinagtatanggol mo. Eh paano yung posisyon mo? Senador ka ng Republika ng Pilipinas, dapat senador ka ng mamamayang Pilipino. Hindi senador ng iisang pamilya. Ayan, linaw-linaw sa saligang batas Impeachment process exclusive sa Congress at Senate. At pag ang article of impeachment ay nasa Senate na, dapat magkaroon ng trial para bigyan ng pagkakataon. Due process yan na maipresenta ng prosecutor ang mga ebidensya sa kaso, article of impeachment. 7 yan At bigyan din ng pagkakataon ang akusado o ang vice president o impeachable official na ipagtanggol ng kanyang sarili. Yan ang due process. Yan ang gusto ni Pangulong Marcos na iyong kapatid, Senator Amy. Rule of law. Eh bakit ayaw mo? Hindi ko talaga maarok. Hindi ko malaman kung anong pinanguhugutan mo. Baka, Amy, hindi mo alam. Yan ang isa siguro sa dahilan kung bakit paulit-ulit sa mga survey, malayo ka sa survey. Minsan papasok ka sa top 10 o top 12, pero madalas wala. At ngayon, nahahawa ka na doon sa mga kandidato ng kampo ni Duterte. Lalabas-masok sa survey, madalas laglag, wala sa survey. Iisa lang ang nakakapasok sa kanila. Karamihan laglag. Kasi nga, identify kayo na senador ng pamilyang Duterte at hindi senador ng Pilipinas sa aking opinion at interpretation. Pero kung nakikita ng taong bayan dahil ikaw ay kapatid ng Pangulo, kung nakikita ng taong bayan na ikaw ay sumusunod sa rule of law o ikaw ay sumasang-ayon sa sinasabi ng saligang batas, baka makakuha ka ng suporta. Ngayon papalapit ang eleksyon dahil kayo kumakampanya na. Pero kung mananatili kang sasalungat sa rule of law, ang Pangulong Marcos, sasalungat sa iyong obligasyon bilang Senator Judge sa impeachment trial, impeachment court. Abay, paano ka maintindihan ng butanteng Pilipino dito at sa abroad? Walang personalan, issue lang, Senador. Ang aking mga channel ay nakatutok at sumusuporta sa administrasyong ito dahil sumusunod sa batas. Ang hindi susunod sa batas, hindi natin kakampihan yan. Ang sumusuway at nanlilinlang ang mga Pilipino dahil sa ayaw trabahuhin o gawin ang trabaho, hindi natin kakampihan yan. At Senator Amy, pasintabi na kung mananatili ka na ang tingin mo ang Duterte ang tama, ang Duterte ay huwag usigin, ang Duterte ay huwag isalang sa impeachment, ay maling-mali yan. Gigisingin ko at papaliwanag ko sa lahat ng mga followers, subscriber ko at mga viewers nationwide, worldwide, na ang batas ang dapat mangibabaw. No one is above the law. Hindi pwedeng kampihan, hindi pwedeng utang na loob, hindi pwedeng may kinatatakutan. Kasi kung kayo'y nasa gobyerno, dapat susunod sa batas. Paano susunod at hikayatan nyo ang taong bayang sumunod sa batas kung kayo mismo na dapat nagpapatupad ng batas ay parang umiiwas? Sa aking opinion, parang umiiwas kayo. Kasi sa halip na mag-meeting ang mga senador para pag-usapan ang pagbuo ng impeachment court, ay may kanya-kanya kayong mga interview at sinasabi nyong ayaw nyo. Kasama pa naman ikaw, Amy, Senator Amy, sa administration candidate dahil sinama ka. Madalas,
sa speeches ni Pangulong Marcos na iyong kapatid ay may pitik, may patama, may pasaring laban sa Duterte. Pinapatulan na dahan-dahan ni Pangulong Marcos na iyong kapatid ang mga pamimersonal, pagbatikos ng mga Duterte sa iyong kapatid, sa iyong administrasyon. Pero hindi mo maipagtanggol, sa halip Duterte ka pa rin. Ano yon? Paano ka susuportahan ng botanteng Pilipino? I tell you, hindi lang kay Senador Amy, lahat ng tumatakbong senador, kung sa Duterte lang kayo aasa ng supporters, hindi kayo makakakuha ng enough number para kayo manalong senador. Hindi kayang i-produce ng kampo ng mga Duterte at Duterte team. Kahit pa yung mga vloggers, kahit pa anong gawin ng mga supporters niya, hindi kayo makakapag-produce ng 18 or 17 hanggang 15 million vote para makapaglagay ng maraming senador. Negative yan. Ang mga Marcos supporters, Marcos loyalists, silent majority ng mga botante sa buong mundo, yan ang kaya mag-produce ng milyon-milyong vote. Pabor sa mga sumusunod sa rule of law. Pabor sa mga susunod sa mga programa ni Pangulong Marcos. Pabor sa mga susunod sa gusto ng taong bayan, sumunod sa saligang batas at mga batas. Diretsahan lang po tayo sa aking opinyon at paniniwala tungkol dyan. Pero kung lagi kayong susuway, kukontra dahil meron kayong pinoproteksyonan, kukontra dahil meron pinagkakautangan ng loob, kukontra dahil sa paniwala ninyong yan ang makakapag-deliver sa inyo ng panalo sa eleksyon, aba, bahala kayo. Negative yan. Nagdudumila ang mga survey, SWS, Octa Research Group, at kung ano-ano pa dyan ng mga nagsusurvey. Hirap pumasok ang hindi susunod sa batas. Hirap pumasok kapag identify na pro-Duterte. Hirap pumasok kapag ayaw ng taong bayan dahil hindi kayo sumasang-ayon sa ginagawa ng gobyerno. Higit sa lahat, kung palagi kayong bumabatikos laban kay Pangulong Marcos sa personal na mga aspeto at iba pang bagay para siraan nating gobyerno, ayaw yan ng mga butanting matitinong Pilipino sa buong mundo. Yan ang totoo. Kaya asahan na natin, malalaglag at malalaglag ang pangsarili ang agenda. Malalaglag sa top 12 na kandidatong senador ang mga namamangka sa ilog na walang tubig. Nakakita ba kayo ng ilog na ilog na walang tubig? Namamangka na walang tubig? Delikado yan. Delikado mamangka sa walang tubig. Para kang naglagay ng tulay sa wala namang ilog. Mahirap yon. Sa totoo lang.